The Global Economy, Lesson 2. So, first things first. So, dito, ating makikita, no, income groups in the income distribution, income threshold and sizes of income group in 2018. So, matagal-tagal na to, no? Hindi tayo nakakuha ng mas updated, okay, na data. Pero ito ay 2018 pa. So, base sa 2018, ang basehan, no, na masasabi natin na tayo ba ay nasa lower middle income, low income, or for even middle class, upper middle class, mga ganyan, and etc. Now, sa atin sa Pilipinas, saan ba tayo napapabilang? Kung pagbabasihan natin to, no, and kung ito ay updated na, syempre mas mataas na to eh. Okay? I think nasa lower middle income pa tayo. Kasi ang tinitingnan dito is a range of monthly family incomes for a family size of 5 members. Ibig sabihin, halimbawa, kayo mga pamilya, bawat isa sa atin, may kanya-kanyang pamilya. Kung ilan man kayo, no? Kung 5 man or what, no? So, kumbaga, ina-approximate yung salary range ninyo. So, kung siya ay nasa 23,000 to 46, so, ibig sabihin lower middle income. Ito naman ay based nung 2018 pa. Okay? Para masabi natin na ganun ba yung ating kalagayan sa Pilipinas. Pero I think ganun pa rin naman tayo, ano? Nasa lower middle income pa rin. Nasa ganung range. Okay? Kung ating pagbabasihan or titingnan. So, tayo bilang individual, syempre kayo mga student pa lamang, so wala pang mga sweldo-sweldo na yan, ano? Okay, mga ganyan. So, sa atin, sa Pilipinas, sa kabuuan kasi, ang tinitingnan dyan, kung ano nga ba yung estado natin dyan, ano? Yung income group. Now, sige, huwag natin patagalin pa. Ang tawag dito, kung titingnan natin yung mga poor, yung mga low income, let's say for example, Nigeria, South Africa, yung mga black countries, ano? So, meron ako napanood doon na documentary. Buruin mo naman, kada buwan daw, sa isang buwan nga, no? Ay 5,000 lang kung i-convert sa Philippine peso yung kanilang sweldo. So, di ba, sobrang baba. Sobrang hirap nila, no? So, doon sa mga poor country, minapanood akong ganun. Talagang yung shelter nila ay sobrang sikip lang, ano? Okay, parang pinagsama na yung banyo doon sa kwarto, ano? Parang ganon. So, ang hirap ng buhay sa ibang bansa. Tayo, nasa lower middle. Kumbaga, medyo-medyo lang. Okay, na medyo mahirap kung tawagin. Okay? So, pero okay pa naman kahit paano. No? Pero, siyempre, nadaing pa rin naman. Okay? Sa kabilang banda, no? So, ayun. Ang point ko lang kasi rin din na gusto kong ipaunawa sa bawat isa sa atin, mga student, no? Is that kung makikita natin, i-compare natin ang ating sarili sa ibang tao na mas mababa sa atin. 'Di ba? Parang, nakakaawa naman sila. So, ang hirap ng kanilang dinadanas. Alam nyo, sa ating buhay, para ma-appreciate natin ang mga bagay-bagay, is that tingnan natin kung sino yung mas mababa sa atin. Kumbaga, marirealize natin na, appreciate ko kahit maliit na bagay. Kasi nakikita natin na yung halaga, okay? Kahit maliit na bagay. So, ganun talaga. Alam mo, mga mahirap, na nakikita natin na, mas mahirap sila sa atin, no? So, yung mga ganun. So, kaya mas appreciate natin na itong ating kinabubuhay, syempre, biyaya sa atin, ganun, ano? Yung kalagayan natin. So, ayun, ganun talaga. Ako personally, ganito, may share ko lang, ang tawag dito, iniisip ko na, nag-fail ako, bumagsak ako doon sa aking ginagawa or what, business type or something. Let's say, for example, ito true story lang, may kwento ko lang saglit. Nalugi ako ng around 700,000 pesos. So, na yan ha. And then, ayun, daming mga gastusin, etc. Tapos, problema pa yung mga bahay na bagong kinukuha, parang ganun. Ngayon, syempre, sa isip ko, down na down ako, bagsak ako, ganun, etc. Alright? Parang, wala nang pag-asa, i-quit ko na ba ang life ko or what? Actually, to be honest, recent lang yung nangyari sa akin. No? Okay, so ganun talaga ang life eh. So, as in down na down, no?
Okay, biruin mo 700,000 plus. Tapos, yan, meron pang babayaran na panibagong bahay naman na parang bibilhin or something. So, ang hirap mag-adjust sobra. Ngayon, naisip ko na, meron pang mas matindi sa akin na kalagayan kumpara sa aking naranasan na ito. Kaya, kumbaga, appreciate ko na lang kung ano yung meron ako ngayon na ito, tuloy pa rin ang buhay. Tuloy pa rin ang life. Parang ganun talaga, no? Ito, sinasabi ko sa inyo na nire-relate ko lang sa real life situation na, syempre, may kasamang ganun na kayo, kung ano man ang kalagayan nyo sa buhay, kung mahirap man yan or what. So, lagi nyong isipin na may mas mababa pa sa inyo or what na, kumbaga, appreciate nyo. Sadyang ganyan ang life, ano? So, it is a way na rin para mag-grow kayo as a person. Minsan yung mga talagang masasakit na karanasan ay nagtuturo sa atin ng matindi. Ano? So, ganun talaga. Once na malampasan natin, okay, mga ganun. Yun lang. Alam lang, sharing lang. Ano na connected naman dito in terms of appreciation ng kalagayan ng buhay. So, ayun. Dito naman balik tayo sa ating lecture, no? Yan, yung iba, middle class, upper middle income, upper income, so rich, ano yan, mga ganyan. So, kaya sa mga usaping mga rich, okay, mga upper income na country, let's say mga US, kaya kung mapapansin ninyo, nung una ko nga kita dati sa country ng US sa internet, sabi ko ba, yung mga pulubi pala dito ay parang okay pa yung kalagayan, ano? Ibig sabihin, naka-jacket sila, tapos parang maayos ang pananamit, kumbaga homeless lang talaga sila, walang bahay, o meron naman sila nakakain, parang okay naman ang buhay nila, in a way, okay? Pero in terms of syempre walang matiran or what. Kalimitan kasi alam nyo, pagka ang tao, nagiging homeless yan. Sa ibang usap to ito, may share ko lang knowledge ko. Outside sa nakalagay sa module. Halimbawa, mag-asawa. Ngayon, nagkahiwalay sila. Yun ang aking parang napapansin kapag ka nag-homeless yung tao, kaya nagiging homeless pala, is that halimbawa, mag-asawa. Ngayon, nagkaaway, nag-divorce or what. Ngayon, yung asawa, hindi pinayagan na, dahil divorce na tumira or tumigil na sa bahay. Parang, umalis ka na sa pamamahay ko, ganun, wala ka ng part, parang ganun. Ngayon, no choice. Ay, hindi naman siya pwedeng bumalik sa magulang, minsan mga ganun. Kaya minsan nagiging homeless, nagiging pulubi. Oo, ganun talaga. Yung iba yung iba, mga ganun ang story kasi. Sa ibang bansa, ganun kasi yun kalimitan. Okay? Dahil sa family, kaya nagiging homeless. So, sa atin naman, dahil sa kahirapan, kalimitan Okay? Pero dahil na rin sa kahirapan, okay. So, anyway, sharing lang yan, yung mga ganun. Kaya kita nyo, di ba, yung ating yung mga pulubi sa lansangan sa ating bansa, talagang gusgusin na sila, taong grasa mismo, no? Whereas sa ibang bansa, kung titingnan natin yung mga pulubi or mga beggar or mga homeless kung tawagin, parang okay pa ang kanilang natsura. Diba? Alinis pa nila. Okay, so doon makikita natin sa income group. Okay, next. Sige, napapatagal pala ako at intro lang yan. Global economy. Napashare kasi ako ng mga ibang story. Global economy. Economic globalization refers to the increasing interdependence of world economies as a result of the growing scale of cross-border trade of commodities and services, flow of international capital and wide and rapid spread of technology. Okay? Wala lang. Naalala ko lang yung kanina, yung sinabi ko, yung about sa pag-appreciate sa mga bagay-bagay. Kahit maliit na bagay. Ganun naman talaga. Marirealize natin yun kapag ka nasa punto tayo na tayo ay nasasadlak or nasa kahirapan. Parang ganun. Or nasa downfall natin. Ganun kasi ang karanasan ko Okay, personally. Anyway, pero tuloy lang sa life. Parang ganun ang isip. Okay, according to the International Monetary Fund, economic globalization is a historical process, the result of innovation and technological progress. Hindi. Parang bumabalik talaga yung kaninang sinabi. Ganon kasi yun, pagka nasa, downfall, parang minsan, yun yung parang mas nagmo-motivate sa atin para mas galingan yung ating ginagawa, no? Kasi, no choice na parang ganon. Kaya yun ang aking nararanasan ngayon.
So anyway, it refers to the increasing integration of economies around the world. Okay, particularly to the movement of goods, services, and capital across borders. It also refers to the movement of people, labor, and knowledge across international borders. So dito, sa economic globalization nating sinasabi, combination of economy and globalization. Di ba? Ating binabanggit yung globalization, contemporary world, mga ganun. Now, nakalagay dito, interdependence. Ibig sabihin, dependence yung isang bansa sa isa. Let's say, for example, yung bansang A, country A, in terms of production of sugar, sila ay masagana. And because of that, yung country B ay hindi masagana sa ganon. Therefore, yung country B ay dependent in terms of sa production ng sugar ng country A. And that way, nagkakaroon ng interdependence of world economies. That is just one of the example na ating sinasabi. Okay. As a result of the growing scale, parang give and take lang yan. Okay. Of cross trade of commodities and services, flow of international and capital. Okay, sige, given na yan. Huwag natin masyadong ulit-ulitin. Dito, next. In economic terms, globalization is nothing but a process making the world economy an organic system. By extending transnational economic processes and economic relation to more and more countries and by deepening the economic interdependence among them. Alright, the two major driving forces for economic globalization. Una, the rapid growing of information in all types of productive activities. Okay, rapid growing information like yung technology, paggamit ng mga media, okay, mga ganon, in terms of business, And then, marketization, a restructuring process that enables state enterprises to operate as market-oriented firms by changing the legal environment in which they operate and can be achieved through reduction of state subsidies. Doon pa lang sa state subsidies, let's say for example, kayo bilang student, kayo ay binibigyan ng scholarship, kung saan man or kung sino mang mga politician, government official. Okay, sa pangalan ni ganito or what, Okay. Dito, halimbawa sa ating public school, okay, may mga scholarship. So, in that way, state subsidies, pwede nating masabi yan. The thing is, ang nakalagay dito sa marketization, nire-reduct, yung ganon. Reduction of state subsidies. Ibig sabihin, ginagawang private. Halimbawa, yung public school, ginagawang private. Now, halimbawa, sa usaping taxes lang, atin lang ising ito. So, kayo bilang student, kung hindi kayo aware, kayo ay nagbabayad ng taxes indirectly. Kung hindi nyo man alam. Through what? Through halimbawa, pumupunta kayong City Mart or supermarket. So, makikita ninyo, merong resibo. Doon sa resibo, doon sa pinakaibaba, may nakalagay na value-added tax. So, sa value-added tax, kayo ay indirectly na nagbabayad ng tax sa gobyerno. Okay? Kasi bumili kayo ng product, pinatawan ng tax, therefore, indirectly na nagbayad ka ng tax without your awareness. Okay? So, yun lang yun. Now, syempre, maraming pinagkukunan ng mga tax. Alam naman natin yan. Sa mga mamayang worker, so, mamayang Pilipino, So, yung mga ganon. Para makapagawa ng mga proyekto, infrastructures, yung mga kalsada, etc. And even yun nga, yung mga public school, kaya kung bakit may mga scholarship, because of that. Sige. Ayun. So, yun lang naman yun, Okay? So, dahil sa taxes, pwede siyang indirect or direct. So, pero more on direct yon, yung binabanggit natin ng mga taxes, katulad ng mga scholarship, mga ganyan, etc. Now, the thing is, sabi nga natin, reduction of state subsidies. Okay? In relation to that, may nakalagay na corporatization, decentralization, and privatization. At ito ang ating ipapasok dyan.
privatized enterprises in the Philippines. Makikita natin yung Petron. Di ba ito yung gasolinahan? Actually, dito ako lagi nagpapagasolina ng motor, sa motor, ano? Okay, yung mga ganyan. Ito pala, ginawa ng private, ano? Or privatized daw, enterprises. So what does it mean? It means that yung public na, sabihin na natin owned government na company ay private na. In a way na meron ng mga talagang sa likod noon, pangunahing shareholders. So meaning to say, itong Petron, meron na sa likod nito is dominant na shareholders. No? Kasi kapag ka-public, ang dominant na parang shareholders dyan or nagmamanage is gobyerno. Alam ba sa atin sa school, okay, kaya may tuition kayo dahil ng gobyerno. Okay? Parang ganon. Kaya nga, yung mga kung ano nung ipinapasa batas sa Senado, ano, naririnig ko yun dati kapag kami mga meeting. Yung mga, halimbawa, ina-adjust yung sweldo or what naman or something, mga ina-implement sa school, ano. So, napapanig ko sa university president, mga ganon, na ipapaano pa yan sa mga senador. Parang ganon. Something like that. Talagang ganon. Kasi nga public tayo eh. Okay? So, mas may hawak diyan gobyerno. Now, going back, privatized enterprises in the Philippines. So, dito, ating gustong nililinawan talaga yung paliwanag as much as possible. PLDT, Philippine Long Distance Telephone Company. So, teka lang, na-disconnect yung internet. Okay, dito sa ating binabanggit, na PLDT. Ito yung parang pinaka-common na tawag dito, platform or something na in terms of mga internet service provider, mga ganon, di ba? So, ito daw, na-establish noong November 28, 1928. December 1967, Ramon Cuangco took control of PLDT after buying its share. Ibig sabihin, siya yung pangunahing shareholders ng PLDT. Siya yung may mas malaking kaya siya patuloy na nagpapatakbo or tumatakbo. So, meaning to say, parang dating private siya. But, the thing is, during 1970s, PLDT was nationalized by the government of then President Marcos and in 1981 becoming the country's telephone monopoly. Okay? So, ibig sabihin, mas hawak na siya ng gobyerno nung panahon ni Marcos, yung PLDT. But, the thing is, noong 1986, nung pinatalasik si Marcos sa pagiging presidente, ay na-privatize uli siya. Okay, ibig sabihin nga, may mga shareholders na malaki na talagang naghahawak na nitong PLDT, hindi na gobyerno. Parang ganon. Ramos extended license to other telecom companies and ordered to interconnect. The regulation brought new players and into the market and driving prices down. Okay? So, driving prices down. Okay. So anyway, so ayun lang, example natin. Dimension of economic globalization. Dami na rin, no? Sige, patuloy tayo or diretso lang tayo, no? The globalization of goods and services. Yun ang una. Pangalawa, the globalization of financial and capital markets. Pangatlo, the globalization of technology and communication. Pangapat, the globalization of production. So, ayan, dimension of globalization. Then differences or difference between economic globalization from internationalization. Okay, ano ba? Isunod ko na kaya kagad or what? Teka lang ha. Okay, so balik tayo sa economic globalization. So nakalagay dito is a functional integration between internationally dispersed activities which mean that it is a qualitative transformation. Alright, so from the word itself, nakalagay is integration. Kumbaga sa calculus, integral calculus, ini-integrate, ibig sabihin binabind yung numbers, parang ganan, pinagsasama or something. Now, the thing is,
integration between internationally dispersed activities, which mean that it is qualitative transformation. So more on paglago, pag-grow, kaya nakalagay dito qualitative. Whereas kapag kasi naman sinabi nating internationalization is an extension of economic activities between internationally dispersed activities. Ibig sabihin, more on paglawak, In a way na yung kanina, pag-grow, okay? Ngayon naman, more on quantity, extension, Okay? So, ganon. Internationalization and economic globalization. Yun lang naman yung pagkakaiba diyan. Okay na? So, ayan. So, okay na. Next, we have here, economic globalization produces its own major players in the forms of transnational corporation or tinatawag nating TNC. So, kapag ka tinanong kayo, dun sa exam or even the recitation, kapag ka tinanong, ay sa bagay, hindi pala ganun ang pagkakatanong. Pero more likely or most likely sa exam, what is the main driving forces of economic globalization? So, ang sasagot ninyo is transnational corporation or multinational corporation. So, nakalagay dito, pagka sinabing ganon, is a corporation that has a home base but is registered, operates, and has assets or other facilities in at least one other country at one time. So, what does it mean by transnational corporation? Hindi, simple lang ito. Okay, sa ating slide, nakalagay yung transnational corporation. So we have this example. Let's say for example, McDonald's. So yung McDonald's, may headquarters siya or tinatawag nating home base which is sa Illinois, Chicago, US. Sabi sabihin yun ang pinaka-center ng company, okay, na branch ng McDonald's. Kaya kung mapapansin natin, sa iba-ibang parte ng bansa, nag-ooperate yung McDonald's, okay, kaya tinatawag siyang transnational corporation. Aside from that, yung Starbucks, yan, mga ganyan, So, hindi ko lang sure kung anong bansa galing or yung headquarter home base niyan. And then, Coca-Cola, okay, mga ganyan, etc. Kung saan man, Basta ang point lang ng transnational corporation, siya ay nag-ooperate sa iba't ibang bansa, may headquarters siya, okay, may home base siya. So, given na yun. So, di ba? Tinatangkilik natin yung McDonald's knowing na ito pala ay galing ng ibang bansa. Maging Starbucks, mga ganun, etc. Even mga Cadbury in terms of pagkain. Pero in terms of mga tinatangkilik, McDonald's versus Jollibee. So, ano masikat? Siyempre, Jollibee. Hindi, ibig sabihin ganito eh. Ito yung observation ko sa mga kapwa natin Pilipino. Okay? Pagka kasi, halimbawa, nabili ako sa Jollibee or McDo. Pagka napapadaan ako, ang observation ko lagi kapag, halimbawa, drive-thru. Marami lagi talagang pila sa Jollibee. Laging ganon, So, kumpara sa McDo. Kahit sa branch ng McDo, pagka kinukumpara ko. So, ibig sabihin, wala. Parang mas nasarapan ng mga Pilipino sa Jollibee. Kumpara sa McDo. Ewan ko lang. Yun ang aking observation lang. Di ba? Wala lang. Akin lang observation. Pero syempre, sa mga McDo naman, in terms of ibang mga like price, masarap yung price doon. Pero yung hamburger, masarap sa Jollibee. Anyway, ba't ba tayo napapunta doon? Napapunta tuloy pagkain, nagutom tuloy. Transnational corporation ang sinasabi natin. Okay, we're talking about the corporation or the company na nag-operate sa iba't ibang bansa. Let's say for example, Miniso. So yung Miniso, hindi ko alam kung aware kayo sa mga ganyan, yung mga store. Alam ba, pumunta kayo ng SM. May nakalagay Miniso. Miniso, yan ay galing sa Japan. Oo. Kaya kita nyo mga product doon, pang Japan yun eh. Okay? Mga ganun. May mga tatak na pang Japan, made in Japan or one, Something like that. Yun ang pagkakaalam natin. Nag-operate siya sa iba't ibang bansa. I think pwede natin masabi yan na transnational na rin, Or kung multinational man. Halos same lang din naman yung top dyan or idea. Okay? So, okay na. Next.
So dito, origin of economic globalization. In the 16th century, world system analysts identified the origin of modernity and globalization through long-distance trade in the 16th century. This best-known example of archaic globalization is the Silk Road, which started in western China, reached the boundaries of the Persian Empire, and continued onwards toward Rome. It also connected Asia, Africa, and Europe. Ito ay given na. Kumbaga, ito ay diniscuss na natin dun sa ating first lesson sa Introduction to Globalization. May binanggit tayo na Silk Road, ano, 'di ba, yung mga Western at saka yung Asian, ano, yung China, tapos sa Europa, something like that, yung mga trading during that time. Okay, hindi na naman natin kailangan ulit-ulitin pa yan. Next, in the 17th and 18th century, global economy exists only in trade and exchange rather than production as the world export toward GDP did not reach 1 to 2%. Ito, paliwanag natin ng malinaw. Okay, yung mga pagkakasunod-sunod na, ibig sabihin daw, noong 1600 to 1700, during that time, yung global economy exists only in trade and exchange. More on that, ano, para bang barter nung sinaunang panahon. Ibig sabihin, para makakain ka, kailangan mo magpalit ng bagay. Okay? So, mga ganon, dun sa pagkain. So, ganon yung kalakaran noon, ano? More on trading and exchanging. So, ayun. Rather than production. Wala pa nung gaanong masyadong production kasi wala pang machine, no? Okay, makabagong teknolohiya. As the world export toward GDP did not reach 1 to 2%. So, ganun yan. Meron tayo tinatawag na inflation at saka GDP. So, alam naman natin yan, pero medyo mas linawan pa natin. So, kapag ka inflation, it refers to an increase in the prices of a broad ranges of goods and services. Inflation refers to an increase in the prices of a broad range of goods and services. So, ibig sabihin, yung mga pagtaas ng mga bilihin natin, yung mga pangunahing produkto like bigas, gasol, gulay, karne, etc. Pangunahin lang yon. Pero, maging yung ibang mga produkto is pwede natin may sama sa inflation. Okay? So now, the thing is, ang pinaka-idea, inflation, inflated, ano? Kapag halimbawa, 'di ba, sa lobo, inflated balloon. Ibig sabihin talagang nakalobo siya, parang ganon. The same thing dun sa price. Lumolobo yung bilihin ng mga paninda. Now, the thing is, ano naman kapag ka GDP? Gross Domestic Product. So kapag ka sinabi natin gross domestic product, it is said to be the monetary value of country's finished goods and services in a particular time period. By the way, medyo bagalan ko pala yung aking pagsasalita. Ganito ako magsalita kapag ka face-to-face eh. Online tayo ngayon. Ano? Medyo adjust ako ng content. No? GDP is the monetary value of country's finished goods and services in a particular time period. So, sinasabi, kapag ka sa GDP, Gross Domestic Product, ibig sabihin, ano ba yung total na value, market value, ng naiproduce ng country ngayon for a certain period. Okay? So, sa atin, nasa 400 million, okay, sinasabi, ano, yung GDP natin currently. So, around like that, ano, hindi ko lang alam exactly, no? So, ibig sabihin, mas marami na napoproduce tayo na produkto or kung ano man, ano, na goods sa paglipas ng panahon. Sa paglipas ng panahon, sa pagtaas din ng inflation. Kaya sinasabi, ano, na ang there is a positive relationship exists between GDP and inflation rate, meaning that as GDP increases, so does inflation. So may positive correlation. A rise in GDP is accompanied by a rise in inflation, indicating a positive correlation
between the two variables. 'Di ba? Halimbawa sa math, sabi nga natin, meron tayong tinatawag na positive correlation and negative correlation. Okay. Sa negative correlation, halimbawa, yung variable A at yung variable B in terms of connection, okay, ay pagka negative correlation, magkasalungat. Okay, yung pag-under nila, no? Yung pagtaas nila. Yung isa mataas, yung isa mababa. Ngayon, we're talking about positive correlation. Therefore, yung GDP and inflation, parehas kung tumaas man, tataas din yung isa. Kung bumaba yung inflation, bababa din yung gross domestic. O mas nauna kasi yung domestic product okay? Bago yung inflation. Parang indication kasi yung inflation rate ng world gross domestic product. Okay? So, positive correlation, di ba? So, sabay sila. Okay na? Next. So, I hope malinaw na sa inyo yan. In the 19th century, the advent of globalization approaching its modern form is witnessed. A short period before World War I is referred to as Golden Age of globalization characterized by relative peace, uh, free trade, financial and economic stability. Okay, naalala ko lang So, ibig sabihin, before World War I, Golden Age daw. Kasi nga, kita nyo, nung World War I, tapos dumating pa yung panahon ng Great Depression noong 1929, Okay, nasa range pa rin yun ng World War I, Dating pagkakatanda, if I'm not mistaken. Kumbaga, bagsakan na, yung ekonomiya worldwide during that time. So, before noon, masagana, Pero syempre, kahit paano naman, nakaraos naman ng daigdig, sa Great Depression. Pagkatapos ng World War II, Kahit paano. Okay? Yan, kaya umusbong na yung mga teknolohiya. So, kaya ngayon, dito tayo sa global economy in the 19th and 20th century grew by an average of nearly 4% per annum, which is roughly twice as high as growth in the national income of the developed economies since the late 19th century. Okay? So, ayun. Okay na, next. Maiba naman tayo. International Monetary System and Gold Standard. International Monetary System refers to a system that forms rules and standard for facilitating international trade among the nation. It is the global network of the government and financial institution that determine the exchange rate of different country or currency for international trade. It is a governing body that sets rules and regulation by which different nations exchange currency with each other. So ganito, kung i-relate natin doon sa tinatawag natin na World Trade Organization, di ba siya ay kinapapalooban ng 189 member countries na naglalayon in terms of mga trade policy sa kanilang mga member countries. Whereas kapag sinabi nating International Monetary System, ito na yung mismong sistema, ito na yung mismong rules, okay, na sinusundan in terms of that, ng mga trading, and also, doon sa sinasabi natin ng mga exchanges of currency rate